Napabuntong hininga si Kayla. Mahirap pa talagang paniwalaan na nakilala niya si Red. Kung sabihin pa niyang pinahira niya ang kamay noon ng damit niya. Kung sa bagay, isa siyang hamak na janitress at mahirap paniwalaan na ang boss ay nakakausap niya. Dahil halos lahat sila na nasa mababang posisyon hindi kilala may-ari ng company, maliban sa napakabangong pangalan noon. Kasing bango ng pantalon noon. Pupusta siya. Mabango ang singit noon at ang kuyukot. Wala sa mood na nakatayo si Kayla sa harap ng kanyang head na si Dennis Bustamante. Ipinatawag siya nito pagkatapos ng kanyang paglilinis sa banyo. Nakaupo ito sa may mesa at bumubusiklat ng mga records. Naiinis siya sa karakas na lalaki dahil astang CEO. Dinaig pa nito si Red Kumakora. Ang mga tao talagang trying hard ay napaghahalataan na sobra. Bakit absent ka ng 3 araw? May dala ka bang katibayan na nagkasakit ka? Umpisa na ni Dennis sa kanya. Wala po akong sakit, sir. Masama lang po ang pakiramdam ko kaya ako nag-absent. Pasalamat ka sa akin at hindi kita hinainan ng termination paper. Ngayon po ang final day ko sakali magpapaterminate ako. Yun po ang nasa policy. Natatandaan ko. Kaya hindi pa po ako pwedeng i-terminate dahil pumasok ako ngayon. Ay niya rito at hindi lang niya masabi na wala siyang utang na loob sa lalaking ito tulad ng gusto nitong palabasin sa kanya. Nakita niyang nanigas ang panga nito dahil sa sinabi niya pero hindi ito makahuma kasi tama siya. Pwede na po ba akong lumabas, sir? May asikasuhin pa po ako. Huwag mo nga akong pangunahan, Kayla. Ako ang head. Tumaas ang mukha niya dahil naiirita na siya rito. Kanina lang ay tinatanga-tanga siya nito. Hindi lang siya nakahuma dahil problemado siya. Ngayon, hindi na siya papayag pa na papagmukain itong walang alam. Hindi man siya nakapagtapos, alam niyang hindi siya bobo. Alam ko po na kayo ang head at isa kong hamak na janitress pero oras na po ng pag-uwi ko at mukhang nasabi niyo na naman ang gusto niyo sabihin. Kung ang dahilan ng pag-absent mo ay lalaki, kaya kong gawa ng paraan para tuluyan kang masasante. Galit na sabi nito sa kanya. Kaya nga ba hindi niya sinasabi na mag-aasawa na siya? Bukod sa susugurin siya ng mga kasama niya sa trabaho, lalo siyang pag-iinitan ni Dennis. Personal na buhay ko po ang sinasabi niyo at wala akong dapat na ipaliwanag. Kung wala na po kayong sasabihin pa na konektado sa trabaho, lalabas na po ako. Anya at gigil na siya sa lalaking ito. Tumalikod siya at wala na iyong nasabi pa. Sa wakas ay naiganti niya ang sarili sa ginawa nito kanina. Porkat dumating ang mayaman na babaeng ex ng CEO, pumapel na kaagad si Dennis. Anong sabi sa'yo? Usisa kaagad ni Berna sa kanya. Naghihintay ang best friend niya sa may labas ng opisina ni Dennis. Pasalamat daw ako sa kanya dahil hindi niya ako binigyan ng termination paper. Nairolyo lang nito ang mga mata. Baka gustong umiskor, kaya feeling may utang na loob ka. Kakabwisit talaga yan. Kailan ba yun mapapalitan? Parang inaamag na mga itlog niyan dito sa utility department. Natawa siya sa sinabi nito. Napapanot na kamo mga pubic hair. Ano naman niya kaya nagkatawanan sila pero saglit lang iyon. Hindi niya magawang tumawa ng matagal. Sumisirit sa isip niya ang nawawalang asawa niya. Halika na at baka abutan pa tayo niyan. Dito, mas lalo tayo mabwisit. Ani Berna at dali-dali siyang hinilang papaalis. Nagdadalawang isip si Kayla kung lalapit siya sa manghula na tinalo pa ang outfit ni Nostradamus. Nakaturban pa iyon at may bolang kristal sa ulo. Nakaupo iyon sa likod ng isang maliit na mesa. Ang galing, moderno na ang manguhula ngayon at sumasabay sa sibilisasyon. Nasa ulo na noon ang kristal, wala na sa mesa. Halika na. Pilit sa kanya ni Berna saka siya hinila papunta sa babae. Napilitan siyang humakbang pero tumutunog ang kanyang cellphone sa backpack kaya agad siyang tumigil. Sandali, baka pulis ito. Anya saka nagmamadali na kinalkal ang kanyang bag. Nakita niya na ang ate Rose niya ang tumatawag. Hello ate? Anya. Kayla. Sus ko, akala ko nakidnap ka na rin. Nasaan ka? Sorry ate, hindi ako nakapag-text. Wala na kasi ako load. Nandito kami ni Berna sa Quiapo. Magpapahula. Hula? Oo ate. Baka sakali lang naman. Nasa bahay ka na ba? Oo, kanina pa. May trabaho na ako. Nahirad ako kaagad sa isang kainan. Kahera ako. Talaga ate? Wow, congrats naman. Ang galing mo talaga. Masayang bati niya sa pinsan. Kahit naman ang hirap ng buhay nila at may mga problema, may mga biyaya na dumarating tulad ng trabaho ni Rose.
Salamat. Umuwi ka na pagkatapos niyan at gabi na. Sige ate. Paalam niya at nawala na iyon sa linya. Halika na at worried na si Ate Rose sa'yo. Tara. Ani naman niya at kinakabahan na lumapit sa manghuhula. Gusto niya umatras na makita niya ang mga baraha na hawak ng matanda. Baka mamaya ay masama ang sabihin nito'y umiyak pa siya doon. May hinahanap ka? Tanong noon nang tingnan siya kaya nagkatinginan sila ni Berna. Tapos ay nakaramdam siya ng kilabot sa katawan. Nakikita ko sa mga mata mo na may hinahanap kang tao. Diyos ko. 350. Iyon ang karugtong ng sinasabi ng babae kaya napatanga siya. Ang mahal naman po. Reklamo ni Berna sa manghuhula. Tawad naman. Wala nang pera itong kaibigan ko. 200. Napakabarat mo naman. Sige, upo. Ani yun at halos makamot pa ang kristal sa ulo. Napatanga siya at parang nahipnotismo na naupo sa silya sa harap ng babae. May ginawa iyon sa baraha tapos ay pinapili siya. Binuksan noon ang lahat ng napili niya tapos ay isa-isang binasa. May lalaki. Ani yun. Si Bernard iyon malamang wala nang iba pa. Nakakakita ko ng kayamanan. Maraming pera at lalaki. Matatagpuan mo ang pag-ibig. Napakunot noo si Kayla. Hindi naman mayaman si Bernard. Paano naman na may kayamanan na kasama sa hula? Peke naman ang babae na ito at malamang ay nagsasayang lang siya ng oras dito. Ang hinahanap mong pag-ibig ay matatagpuan mo pero may mga balakid at tinik. Buhay pa po ba siya? Agaran niyang tanong sa babae. Malamang buhay. Hindi ka naman iibig sa patay. Diyos ko, salamat. Bulalas niya kaagad. Buhay pa si Bernard at naniniwala siya na magkikita silang mag-asawa. Baka yayaman na sila sa oras na magkita silang mag-asawa. Sus ko naman. Mag-ingat ka sa isang lalaki. Aning bigla ng babae kaya muli siyang napatanga. Isang malaking kasiraan ang gagawin nito sa buhay mo. Napahawak si Kayla sa dibdiba. Nakakatakot naman ang hula. Baka mamaya ay kung sino lalaki ang sinasabi nito at mukhang syokoy. Sandali. Baka mabuisit na si Dennis ang malaking gagawa ng kasiraan. Mainit pa naman ang ulo ng walang hiyang iyon sa kanya. Dahil kapos ang bayad niyo, hanggang dito na lang ang hula ko. Oh, buisit. Kung kailan pa naman siya nagiging interesado, saka naman kakapiraso ang hula at ibibitin siya. Sunod na customer. Sigaw noon kaya napilitan na siyang tumayo. Kakamot-kamot siya sa ulo. Daya naman ang matanda na iyon. Kapag kulang ang bayad ay kulang din ang hula. Naiinis naman na sabi ni Berna habang naglalakad silang papaalis. Totoo kaya? Takang tanong naman niya. Nalulungkot na napabuntong hininga siya. Nakapagpahula nga siya, wala namang nagbago. Nawawala pa rin si Bernard. Sana ang hula ay yung hula na malalaman niya kung nasaan ang mister niya para mahagilap na niya sana. Kailangan talaga niya makahanap ng pera para makapag-hire ng investigator. Hindi siya mapapanatag kapag wala siyang ginawa. Baka mas mauna siyang mabaliw kaysa makabalik si Bernard sa kanya. Kung pwede ko lang sana na isanla ang bukid na naiwan ni Papa. Ginawa ko na, Bernard. Gusto ko mag-hire na maghahanap kay Bernard. Pakiramdam ko ay yun ang tama kong gawin talaga. Anya habang naglalakad sila nito papunta sa sakayan. Diba? Iniwan mo iyon sa tiya mo? Oo. Saka doon kami kumukuha ng pagkain kaya hindi rin pwede. Isa pa, ibinigay lang iyon kay Papa. Sa oras na malaman ng anak na may-ari na naghahabol na isinanla namin o ipinagbili, mawawalan kami ng karapatan at magbabayad pa kami sa kanila ng kaparehas ng halaga noon. Nakakahiya kay Chamining. Ayoko na may masabi sila sa akin. Sila nila ang pamilya ko kahit nasabihin na para sa asawa ko ang gagawin ko. Hindi ko kayang alisan ng kaunting kabuhayan ang tiya ko at mga pinsan ko sobrang babait sa akin. Tinutulungan na nga ako ni Ate Rose. Hindi naman niya ako obligasyon kung tutuusin kasi matanda na ako. Anya pa. Sila naman ang swerte mo, Kayla. Hayaan mo na. Pasasaan ba't makakahanap ka rin ng paraan para mahanap si Bernard? Nakakapagtaka lang kasi. Kung sabi mo walang kaaway, anong dahilan at kinuha siya ng mga kalalakihan? Hindi ko rin maintindihan, Berna. Pagod na ako mag-isip. Inakbayan siya ni Berna dahil ang tunog ng boss niya ay papunta na sa pag-iyak. Sa bawat segundo kapag wala siyang kausap ay naaalala niya parati ang mga pinagsamahan nila ni Bernard. Sobre siyang nasasaktan.
Nandito lang ako. Hayaan mo't magtatanong-tanong ako at magpapatulong sa mga kakilala kong hanapin si Bernard. Kahit na picture lang ipakita ko. Ngumiti siya rito. Thank you. Salamat kasi nalilibang ako kahit paano. Hindi ko gaanong naiisip ang nangyari. Ang masakit lang, paano kung wala na ang hinahanap ko? Paano kung pinatay na? Kumapit ka sa hula. Wala namang masama kung aasa tayo na buhay pa siya. Doon tayo sa positive, syempre. Kung may magagawa lang talaga ako, Berna, para kumita ng pera, talagang gagawin ko ang lahat. Hindi lang pagbebenta ng droga. Anya sa kaibigan at biglang may pumasok sa isip niya na isang masamang kaisipan. Nagkaroon siya ng ideya na ibenta ang sarili niya para makapag-hire ng investigator. Nakakaiyak lang na isipin na ang sarili niya ay iniingatan niya tapos ibebenta niya para mahanap ang asawa. Ano na lang ang kalalabasan niya? Ano na lang ang sasabihin ni Bernard sa kanya? Hindi malalaman ni Bernard kung sakali man nagagawin niya iyon. Siya lang makakaalam at wala nang iba pa. Mali iyon pero paano? Alangan naman na tumunganga na lang siya at maghintay sa wala. Mas lalong hindi niya kaya na walang gawin para kay Bernard. Lalo na at sobrang sakit dahil nawala iyon nang mismong nasa simbahan pa sila sa araw ng kasal. Napabuntong hininga na bumangon si Kayla mula sa kutson. Tulog na ang Ate Rose niya at parang pagod na pagod sa maghapong paghahanap ng trabaho. Sana siya rin ay nakakatulog dahil sa pagod pero hindi. Kahit na parang mahihimatayin na siya sa sobrang pag-aalala at pag-iisip, hindi siya madalaw-dalaw ng antok. Nagsuot siya ng tsinelas at naglakad papunta sa pintuan. Kayla. Agad siyang napalingon sa ate niya. Nakita niyang nakamulat ito at pupungas-pungas. Labas lang ako ate. Iinom lang ako ng kape. Hindi ka makakatulog sa kape. Maligamgam na gatas ang inumin mo. May natira pang swak sa lalagyan. Tumango siya. Sige ate. Sorry, nagising ka pa. Sus, nag-aalala kaming lahat sa iyo. Si nanay walang tigil ang kakakamusta sa iyo. Baka daw mag-suicide ka. Nalabi siya. Sa tiya naman, wala naman sa isip ko yan. Aba, hindi natin alam. Ang tao kapag depressed hindi nakakapag-isip ng matino. Mahirap ng kalaban ng depression sa lahat. Kayla. Napasimangot siya sa sinabi ng nakatatandang pinsan. Bigla ay nalungkot siya at naalala niya ang mama niya at ang kapatid niyang nawala. Hanggang ngayon, nakikinikinita pa rin niya ang dalawa na magkasama sa iisang ataol. 8 buwan na buntis ang mama niya noon at 1 buwan na pala na walang pintig ang puso ng bata. Nagkaroon ng mga sintomas na hindi maganda ang mama niya at akala ay manganganak na. Iyon pala ipatay na ang bata. May mga komplikasyon na sa katawan ng ina niya ang nangyari kaya hindi kaagad na operahan para alisin ang baby. And her mother died because of seizure. May malubhang impeksyon na ang kanyang ina at nalaso na ang dugo. Hanggang ngayon hindi niya alam kung dahil iyon sa stillbirth o ibang dahilan. It was so painful for her. Miss na miss niya ang mga iyon at sa mga ganitong sitwasyon na may mga problema siya, hinahanap niya ang mga magulang at nagtatanong siya sa sarili. Mag-iba kaya ang lahat kung nasa tabi niya ang mga iyon? Nagdarasal naman siya parati na malagpasan niya ang lahat ng nararanasan niya ngayon, kahit na sa katotohanan ay parang balo na rin siya kaagad kung susumahin. Hindi ako madedepress ate. Huwag na kayo mag-alala ni Tia sa akin. Ako na ang bahala sa paghahanap kay Bernard. Anya na may assurance dito para huwag na itong mag-isip pa. Sus ko, ayoko sana itanong sa iyo pero alam mo ba talaga lahat ng buhay ni Bernard sa 3 taon na nagkarelasyon kayo? Hindi niya inaasahan ang tanong ng ate niya kaya hindi siya nakasagot. Kasi hindi naman iyon basta-basta kukunin kung walang malalim na dahilan. Ang tanong, anong dahilan? Hindi naman pwedeng trip-trip lang, Kayla. Malala ang pangingidnap ng tao. Hindi yung gagawin kung hindi dahil sa sindikato o may atraso ang isang tao. Hindi ko naman sinasabing masama siya. Anitong alam niyang naawa sa kanya ng sobra. Wala naman kasi siyang ipinakilala na boyfriend sa mga ito. Si Bernard lang. Alam ko ate. Mahinang sagot niya. Malalaman ko rin ang lahat. Tumango ito at hindi na umimik pa. Sige na. Gatas ng inumin mo at matulog ka na rin. Mahirap magtrabaho ng puyat, Kayla. She nodded as an answer and opened the door. Lumapit siya sa may switch ng ilaw at binuksan iyon. Hindi niya alam kung makakatulog ba siya dahil sa lahat ng sulok kapag pumipikit siya. Inaalala niya ang asawa niya.
Sana pala ay nagtatrabaho siya araw at gabi dahil doon siya nalilibang ng sobra. Tila ba nakakalimutan niya ang lahat kapag may ginagawa siya at nagtatrabaho. Sabay na lumabas para pumasok sina Rose at Kayla, pero mas naunang bumaba ng jeep ang pinsan niya. Kumaway siya doon at ganoon din naman si Rose sa kanya. Ilang minuto lang ay nakababa na din siya sa may tapat ng kumpanya. Nagmamadali siya dahil ilang minuto na lang ay time na niya. Sayang ang makakaltas na 20 pesos kung malilate siya ng ilang minuto. Pamasahe rin niya iyon. Kailangan niya magtipid at mag-ipon ng pera para sa paghahanap niya kay Bernard. Sa gilid siya dumaan dahil marami na empleyado ang pumapasok. Nakapila ang mga iyon para sa time-in. Humanap siya ng daan kung alin ang mas kakaunti ang pila. 3 ang bukas na entrance kapag oras ng pasukan para hindi maipon ng mga empleyado sa pagta-time-in. Nagmamadali siyang humakbang pero naagaw ang atensyon niya na isang babae at lalaki sa may gilid ng gazebo. Kaya agad siyang napa-second look. Napakunot noo siya, diba? At ang sekretaryo iyon ng CEO. Parang kaaway noon ng babae na kausap. Sumugod ka pa talaga rito para sa pagbebenta ng sarili mo? Ano raw? Napakunot noo lalo si Kayla at agad siyang lumapit ng konti. Nakatago siya sa may rebulto. No, I am here to offer myself even just for free. Hindi tulad nung una na binili ako ni Red. Now, he can have me for free. Do you hear me? Free. F-R-E-E. Free. Ang babae na tila proud pa. Pamotion-motion pa yun sa ere habang nag-i-spelling ng salitang free. Agad siyang napatutob sa bibig. Totoo ang chismis ng ate Rose niya na bumibili ng babae ang boss niya. Diyos ko, ang babaeng ito nalabas ang suso na napakaliit na damit ang buhay na patunay. Totoo ang sinasabi ng kapitbahay nila sa probinsya na nag-apply ng artista sa Toda Max. Diyos ko po, my boss already turned his back on you. Hindi mo pa ba na-gets ang ibig nung sabihin? Ayaw na niya. Tapos na ang deal ninyo. Final. End. Wakas. W-A-K-A-S. Wakas. Nakagat niya ang labi dahil natatawa siya. Parehas na nag-aspilingan ang dalawa. Sungit pala ng kanang kamay ng boss nila. Ikaw ba siya? Pala desisyon ka. Giit ng babae kaya kumamot sa ulo ang lalaki tapos ay namewang. Ang kulit mo. Makipag-usap ka sa rebulto. Nagmamadali iyon na lumayan sa harap ng babae kaya halos magkanda tapilok pa siya sa pag-alis sa pinagtataguan. Dali-dali siyang tumakbo pero laking panghilakbot niya na ang sandali niyang pagmamarites ay kapalit na ng napakaraming pila para mag-time in. Nandoon na si Berna samantalang wala naman iyon doon kanina. Nalat siya na. Marites pa more, kailan na chismosa. Inis, nasabi niya sa sarili. Ang dami na nga niyang problema. Nakukuha pa niyang makinig sa usapan ng may usapan. Sa halip na sa nawawalang asawa niya lang siya mag-focus kung saan-saan na napupunta ang utak niya. Agad siyang napatingin sa relong suot niya. Late na siya ng 10 minuto. Diyos ko, napakabilis naman. 15 minutos na ba ang pagmamaritas niya? Tumawid siya sa driveway at kung anong tili niya nang businahan siya na isang mabilis na sasakyan na papasok. Kulang ang salitang tumalsik ang kanyang kaluluwa nang paatras siyang bumaliktad sa gilid ng daan. Tumigil ang itim na maikling limousine at bumaba ang panlikuran na bintana ng sakyan. Stupida! Singhal sa kanya na isang matandang lalaking may bigoteng uban. Napanganga na lang si Kayla at nakatulala sa lalaki. Pagbabayaran mo pa ako kung nadiskrasya ka sa katangahan mo. Isang kamay ang humawak sa braso niya at itinayo siya. She immediately looked up and saw a handsome old man. Kung kanina ay tumalsik ang mga mata niya sa lakas at haba ng busina, ngayon naman ay literal na nalaglag ang mga mata niya nang mapagsino ang lalaki na kahawak sa kanya. Get up, lady. Anang lalaki sa mahinang paraan at saka siya itinayo. Nasaktan ka ba? Umiling siya sa lambing ng lalaki, si Lander Fuentes. Kilala niya ang lalaking ito. Ito ang mukha ng macho coffee na sikat sa lahat ng panig ng mundo. Ito ang humalili sa matandang si Carmencita Fuentes na ngayon ay tanyag bilang pinakamatandang tao sa buong Pilipinas. Agad itong namulusa matapos siyang ngitian ng konti. Tumingin ito sa matandang nasa loob ng magarang sakyan. Lander. Bati ng lalaki rito at mukhang magkakilala ang dalawa. Binalingan siyang muli ng chairman.
Are you an employee here? She nodded formally. Magta-timeman po, Mr. Chairman. Janitress po ako. Pwede ka nang pumunta. Salamat po. Anya at tumalikod na. Para siyang nasa alapaap. Ang pogi ng chairman at ang bango kahit hindi niya inaamoy. Sayang, wala siyang cellphone na camera. Isinanla niya iyon dahil sa ipinandagdag niya sa kasal nila ni Bernard. Sana ay nakapagpapicture siya sa isang bilyonaryo. Nalakan niya ang paghakbang at nakatingin sa kanya si Berna. Namumutla. Napakatanga mo. Napapakamatay ka ba? Galit na sita nito sa kanya sabay haklit pa sa braso niya. Ito ang tunay na kaibigan. Tinatanga siya sa oras ng problema. San pa siya? Aray naman. Anya rito. Tanastin ko lang kung malakas ang preno ng sakyan. Umamin ka nga. Nagsusuicide ka na ba? Marahas nitong inagawang ID niya at ito ang nagdikit sa machine. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nawawala ang asawa mo at desperada ka. Mahanap ko ba siya kung nasa kabilang buhay na ako? Ganda naman niya rito kaya napatingin ito sa kanya. Tapos ay nagkatawanan sila. Kaga ka talaga. Ani pa nito sa kanya saka inakbayan siya. Nagmamadali lang ako. Wala naman yun ang tumingin ako kaya lang mabilis talaga yung driver. Mahirap lang lumaban kasi mukhang mayaman. Sino ba yun? Napakabit-balikat si Kayla. Di ko rin alam pero parang familiar yung muka. Parang nakita ko na sa magazine yun. Napatigil sila sa pagkukwentuhan ni Berna nang matanaw nila si Dennis na nakamasid sa kanila. Ang kontrabida. Bulong nito sabay hatak sa kanya para makarating na sila sa locker room. Yang lalaking yan parang yan ang lalaki sa hula sa'yo. Wala akong tiwala sa mga mata nun. Para naghahanap lang ng paraan para kumagat ka sa kanya. Palibhasa ay dong na. Kakagat na lang ako sa puno, hindi lang sa kanya. Mabilis naman na sagot niya kaya natawa ito sa kanya. Pupunta na pala ako sa investigador mamaya. Anya sa kaibigan na saglit siyang sunulyapan. Sige, kung yan ang ikapapanatag mo, support kita. Inalog siya nito bago sila naghiwalay na dalawa dahil parehas na sila naglagay ng gamit sa mga locker nila. Nakangiti siya sa sarili. Mabuti na lang at ganito siya kasuportado ng pinsan at kaibigan niya. Kahit paano lumalakas sa loob niya kahit para na rin siyang nawawalan ng pag-asa. At mas lalo siyang mabubuhayan ng loob kapag nakapunta na siya sa mga private investigators para mag-inquire. Kahit kaluluwan niya ibebenta niya makakuha lang ng pambayad at wag lang niyang masabi na siya ay inutil at walang nagawa. Red Fuentes was immediately drugged by his father when he hopped out of his car. Ipinasok siya nito sa elevator saka ito namulsa. Daig pa nito ang hold-upper kung makaasta. What are you up to? With the De La Vega, son? Tanong nito sa kanya. You mean, Don Claudio De La Vega? Umangat ang mga makakapal na kilay na red sa taas ng kanyang suot na salamin sa mata. Yes, he's here. Aren't you aware? And you drug me here because? Tanong niya muli kay Lander. Alam niya kasi may gusto ipahiwatig ang kilos dito sa kanya ngayon kaya siya dali-dali nitong hinila. Hindi niya rin naman alam na nandito ang ama niya nang ganito kaaga. Because I want you to turn down whatever offer he has to make. Because? Because I didn't like what he did to one of our employees earlier. Ang sasakyan nila parang bullet train sa bilis tapos sinabihan ng janitress na stupida. Napatangan siya saglit sa mukha ng ama. Janitress? Who? I didn't ask for her name, but she's lovely and young. Parang mami mo rin ang kabataan niya. Nakakainggan yung tingnan. Napangiti siya. And you sound attracted to that woman, huh? Hell, sa tanda kong ito, Red. Maswerte nang tayuan ako ng 30 minutes. Napahalakhak siya sa sinabi nito sa kanya ito inakbayan nang lumabas sila sa elevator. You know how we treat our employees. Son, we don't do that to them. Kapag lumihis tayo dyan, parang kinalimutan na rin natin ang mga bili ni Mama. Yes, Dad. I won't forget that. Don't worry. I don't have any intention of building a band with that man. Perhaps he's here to offer me to fund their up. Balita ko ay may bagong up ang De La Vega Industries. Tatapatan ng toda. Don't dare fund that man. Masyadong mapagmataas si Claudio. Mariin na utos ni Lander sa kanya kaya tumango siya para mapanatag ang ama niya. May balita na ba sa Stockwell na apo noon? Naisip niyang itanong sa daddy niya.
Naalala niya ang apo ni Claudio noon. Magkasing edad sila ng tagapagmana ni De La Vega at parehas na varsity sa university. Masyado iyong naiinggit sa kanya dahil siya ang team captain ng kabilang grupo ng basketball players at sila ang madalas na mag-champion. Kapag ang kampo noon ang lumalaban ay parating natatalo. Minsan silang nagkairingan at nagkasuntukan. Pagkatapos noon nawala na ang lalaki at hindi na alam kung saan na napunta. That was way back in grade school. I don't know yet, son. Ang tagal nang nawawala ng apo noon. Nasa US pa tayo ay wala na ang apo niya. Ilang taon na nakalilipas. Baka patay na iyon. Ani naman ni Lander sa kanya. Hindi na siya nakasagot dahil sa salaming dingding ay natanong na niya ang lalaking kanilang pinag-uusapan. Nakaupo si Claudio De La Vega Cecilia sa labas ng opisina ni Red. He's waiting for me, he said to his father and glanced at his face. Exactly, my son. By the way, your booby just wanted me to drop this snack for you and Melo. Anito sa kanya kaya natuwa siya at nahilot ang batok. Yun ang term na ginagamit ng kanyang ama kapag ibinibiro siya sa mommy niya. Noong bata raw kasi siya ay mahilig siya sa boobs ng mommy niya. Well, things have changed now. Boobs na ng mga magagandang babae ang kanyang gusto. Thank you, Dad, he said to his father and handed the lunch boxes. His mother has been a very thoughtful woman since then and now. Wala nagbago sa pag-aaruga ni Helen sa kanilang magkapatid mula sa pagkabata nila hanggang ngayon man. Si Rika kahit na may asawa na ay binibaby pa rin ang mommy niya. Kahit siya, pero iba na ang trip niya sa buhay dahil may edad na rin naman na siya. I'll also bring this one to your Kuya Delight. Paalam ni Lander sa kanya kaya tinapik niya ang balikat ng ama. Ingat, Dad. Salamat, anak. Anitong nakangiti sa kanaglakad papaalis bago tumalikod. Dala ang lunch boxes na kulay pink. Diyos ko, parang bakla si Red sa kanyang pakiramdam. This is for you. Anyang inilapag alalagyan sa mesa ni Melo. Good morning, sir. Mr. De La Vega is waiting for you. Ani Melo sa kanya nang tumayo at batiin siya. Doon, Claudio. Sabat na lalaki para itama sa Melo kaya nagkatitigan silang dalawa. Ang kanyang lola, ni minsan na hindi niya narinig na magmalaki sa ibang tao. Kaya paniwala siya sa kasabihan na ang mapagpakumbaba ay itinataas. Lalong lumago ang kanilang negosyo at lalo silang yumaman. Kahit siya, namanan niya sa ama niya ang pagiging palatago sa media. He doesn't show himself as a billionaire, kahit sa mga social gatherings. Kung maatid man siya ay hindi siya nagpapaunlak ng mga litrato at mga interview. Naniniwala kasi siya na ang ganong okasyon ay para maglibang ang mga businessmen, hindi para bulabugin ng mga reporters at paulanan ng mga flash ng kamera na halos ikabulag na niya. In my office, Don, Claudio. Pagdidiin naman niya sa salitang Don nang harapin niya ang lalaki. Nagpatiunan siya sa kanyang pinto at binuksan iyon. Kasunod niya ang matandang lalaki na may kasamang babaeng secretary. Have a seat, he offered, not being true to himself. Diretso naman siya sa mesa niya at nagubad ng kanyang coat. Isinabit niya iyon sa kanyang upuan. What brings you here after so many years, Don Claudio? Agaran niyang tanong saka naupo sa silya niya. Isinampan niya ang mga paa sa mesa at ganoon na lang ang pagtanga ng matanda sa kanya. Sumulyap ito sa mga paa niyang balot ng medyas. Well, tumikim ito. I will go straight directly to the reason why I'm here. I will ask you to fund this new offer my industry. It is called Biyaheng Langit. Very Pinoy. Anya naman at bahagyang napalabi. Enlighten me. This is an offer adults only. Talaga ba? Kunot noo siya. Well, depende sa subscribers. Of course, kahit teenager. Basta may pambayad, welcome na mag-subscribe. And how do you come up with this plan? We know how the world evolved. Red, hindi na uso ngayon ang mga wholesome na pelikula at series sa television. Kahit sa nobela, mas tinatangkilik ang mga malalaswang babasahin. He nodded. That's quite true. Isa siya sa nagpopondo sa mga ganoong palabas sa mga pang-adult na pero isa din siya sa mga taong tumatangkilik pa rin sa mga wholesome na pelikula o babasahin. And how do you know that your op will beat the others? Baka malugi ako. I'll think about it, Don Claudio.
Napatanga ito sa kanya at mukhang inaasahan na nito na oo ang isasagot niya. Maanong basagin niya ng konti ang ere na matandang ito. My company is the #1 production company in Asia, Don Claudio. Of course, it is my duty to assure that the ops and other stuff that I will fund will give me 5 times my invested amount. Tila nalaglag ang implants ng ngipin ng matanda sa mga sinabi niya. 5 times? Ano na lang kikitain ko? Lihim siyang napangisi sa nakikita niyang reaksyon nito. Daig pa nito ang nalugi ng ilang milyon kahit na wala pa man lang. You have the decision in your hands whether you let me fund it or not. Alam ko mayaman ka naman. Napakayaman. Pagtatama nitong muli kaya lalo siyang nabwisit. Alam naman niya ang gusto nito. Ang hindi ito malugi kaya ito naghahanap ng ibang gagastos para sa sinasabi nitong op. Kala naman ito ay mauutos siya nito. Kung hindi tayo magkakasundo, wala akong problema. Madali lang akong kausap, Don Claudio. My door is wide open for you to live with your... Sinulyapan niya ang kasama nitong babae na nakatayo lang at hindi umuupo. Lovely secretary. Hinagod niya ng tingin ng babae na parang kinilig naman sa sinabi niya dahil ang matanda ay nawalan na ng imik. If I may ask, Don Claudio, have you found your missing grandson? Muli niyang tinignan ang negosyante. Since I was in grade school, he went missing. Have you seen him now? Lumapit ito sa kangumisi na may kasamang tango. Gladly, yes. Inasikaso niya ang pagkuha ng kanyang mana. One of these days, he will handle all of the De La Vega businesses. Tila proud na sabi nito sa kanya kaya tumatangu-tangu rin naman si Red. Parehas naman na mayabang ang maglolo at alam niya ang karakas ng lalaking iyon noon pa man. What's his name again? Kunot noon na tanong ng binata. Bernard. Bernard Sanchez de la Vega. Yes, he remembered now. Bernard.